Nagsimula ang episode sa isang flashback kung saan ipinaliwanag ni Wutang kay Shin ang konsepto ng motor readiness potential, isang signal mula sa utak na lumilitaw bago pa makagalaw ang katawan. Ayon kay Wutang, ito raw ang dahilan kung bakit kaya ni Shin na mabasa ang galaw ng kanyang kalaban bago pa ito mangyari. Pagbalik sa kasalukuyan, iniulat na hinarap ni Shin at Lo si So, isang mapanganib na ex-convict na nakatakas mula sa death row. Ipinakita raw si Shin na ginagamit ang kakayahan niyang makita ang ilang segundo sa hinaharap upang iwasan ang mabilis at sunod-sunod na atake ni So. Gayunpaman, kapansin-pansin na unti-unti nang bumibigat ang kanyang galaw, senyales na napapagod na ang katawan niya sa tindi ng tensyon at labanan. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Lu Xiaotang at hinagis si So ng napakalakas sa estante ng tindahan. Sinabi na uminom siya ng ethanol mula sa bote na siyang nagpalabas ng kanyang drunken triad mode. Isang anyo ng pakikipaglaban kung saan mistulang lasing siya, ngunit ang bawat galaw ay kalkulado, likas, at napakabagsik. Ayon sa obserbasyon, nilapitan niya si So at buong lakas itong sinipa sa ulo, dahilan upang mabitawan nito ang sandata. Nang mapahiga si So, inupuan niya ito at tinakot na puputulan ang kanyang mga daliri katumbas ng mga taong pinatay niya. Si So ay takot at bigla itong napatakbo, habang ito ay papaalis, pinagbabato siya ni Lo ng gamit na mahawakan niya. Sinamantala raw ito ni Shin. Habang ito ay abala sa pag-iwas kay Lo, kumuha siya ng hagdan mula sa gilid ng tindahan at buong puwersang ipinalo ito kay So. Habang si Shin at Lo ay nawalan ng malay dahil sa pagod at pakikipaglaban, si So naman ay nakitang naglalakad sa labas ng tindahan, duguan at nanghihina. Nakakita siya ng taxi at pilit na sumakay kahit na may pasahero pa sa loob nito. Sinabi niya sa kanyang sarili na mag-lay low muna siya at magnanakaw ng pera. Ngunit, ang hindi niya alam ang nasa loob ng taxi ay si Hyo ng The Order. Agad itong pinaslang si So gamit ang isang napakalakas na suntok, tila hindi man lang siya nahirapan. Samantala, nagising na si Lo at Shin. Nang gagamitin na ni Shin ang kanyang psychic ability para hanapin si So, bigla daw sumakit ang ulo niya dahil sa after effect ng kanyang new ability. Dumating ang mga JAA Incident Cleanup Troops o mas tinatawag na floaters, sinabi sa kanila na patay na si So. Tinanong ni Lo si Shin kung ano daw ang mga floaters. Ayon kay Shin, ang mga floaters daw ang naglilinis at nag-aayos ng anumang mga nasira ng mga hitman. Dagdag pa ni Shin, marami daw sa kanila ang ginagawa itong part-time job habang nag-training para maging isang hitman. Habang magkasama sina Osaragi at Shishiba, nakatanggap sila ng tawag mula kay Nagumo na naglalaman ng bagong impormasyon ukol sa pagkilos ng mga death row inmates. Matapos ang tawag, iniulat na mabilis kinay ni Osaragi ang kanyang katseden upang makahanap siya ng mga inmates. Agad na umalis si Osaragi at tumuloy sa isang lugar kung saan nagdasal ito na makita at mapatay niya na ang isang death row inmates. Napag-alamang may presensya ng isa sa mga target. Si Dump, isa sa mga pinakamapanganib na bilanggo na nakatakas. Si Dump ay isang matipunong babae na may mga spike prosthetics sa kanyang katawan, at kilala raw ito sa marahas at pabigla-biglang estilo ng pakikipaglaban. Agad na umatake ang kalaban kay Osaragi, at sa tindi ng lakas nito ay napatalsik siya. Gayunpaman, nasalag niya ang atake gamit lamang ang isang pirasong barya. Matapos iyon, tinanong ng kalaban si Osaragi kung bakit isinasara ang mga mata ng mga tao kapag nagdarasal. Tumugon si Osaragi nang may tanong din, alam mo ba kung paano kami nagdarasal sa mga Diyos dito sa Japan? Doon ay ipinakita niya ang tamang paraan ng pagdarasal sa mga templo, 2 magalang na pagyuko, 2 palakpak, 1 pang pagyuko, at sa huli ay ang pagbibigay ng alay gamit ang barya. Sa kabila ng mga nangyari, mabilis pa ring nakabangon si Dump, tila ba hindi alintana ang mga ginawa ni Osaragi. Naglabas siya ng matutulis na spike mula sa kanyang katawan at muling umatake. Gayunpaman, kahit anong gawin niyang pagsalakay ay hindi niya magawang tamaan si Osaragi. Habang patuloy ang sunod-sunod na atake ni Dump, napilitan si Osaragi na umatras. Sa gitna ng laban, aksidente siyang nabangga sa lubad ng bell sa templo. Sinabi niyang ito raw ay senyales kung ano ang nararapat niyang gawin. Kaya't sinipa niya ang kampana na tila ba isang soccer ball, tumama ito ng direkta sa sikmura ni Dump, dahilan upang mapatalsik ito sa lakas ng tama. Muling nagharap ang dalawa. Biglang umatake si Dump mula sa likuran, at sa halip na iwasan, tinanggap ito ni Osaragi gamit ang kanyang palad. Habang papalapit siya, patuloy namang bumabaon ng spike sa kanyang kamay. Bago niya magawang sipain si Dump, isang flashback ang ipinakita, makikitang pinaslang ni Dump ang lahat ng taong malapit sa kanya, kabilang na ang kanyang mga mahal sa buhay. Ang tanging hangad lamang niya ay ang makuha ang buong atensyon ng taong mahal niya, ayaw niyang ibahagi ito sa iba. Pagkatapos ng flashback, muling pinaigting ni Dump ang kanyang pag-atake. Gayunman, makikita na hindi pa rin niya matamaan si Osaragi.
Kapansin-pansin na si Dom ay labis ng hinihingal, duguan, at lantad na ang pagkapagod dahil sa mga pinsalang kanyang natamo. Muling sinipa ni Osaragi si Dom sa ulo dahilan upang ito'y umikot-ikot sa ere. Sa huli, inilabas na ni Osaragi ang kanyang sandata, isang collapsible buzzsaw. Ginamit niya ito upang tuluyan ng wakasan ang buhay ni Dom. Sa tuktok ng isang mataas na tore, nakipag-usap si Haizuke kay Taro Sakamoto sa pamamagitan ng telepono. Ipinahayag niya ang kanyang determinasyon, sinabing hindi siya maaaring manatiling walang ginagawa habang ang kanyang mga kaibigan ay kasalukuyang inaasinta ng mga death row inmates. Ipinangako niyang mananatili siya sa itaas ng tore upang hanapin sila. Habang nasa napakataas na istruktura, hindi niya naiwasang mamangha. Sa sarili niya'y naisip niyang ito marahil ang tanawin na palaging nakikita ng kanyang alagang ibon, si Piiske. Napuno siya ng paghanga sa tanawing nasisilayan at tahimik niyang hiniling na sana ay ganito kaganda ang tanawin na lagi niyang makita. Isinalaysay na si Kishima, ang kalalakihang may ulo ng reindeer at isa sa mga pangunahing tauhan sa panig ni Slur, ay nagbigay ng ulat hinggil sa kasalukuyang kalagayan ng kanilang kampo. Ayon sa kanya, 2 na sa mga death row inmates ang nasawi, subalit iginiit niyang nananatili pa ring alinsunod sa kanilang mga layunin ang takbo ng mga pangyayari. Aniya, unti-unti na raw nilang nakakamit ang atensyon ng The Order, isang sitwasyong maaari nilang samantalahin upang isulong ang kanilang susunod na hakbang. Gayunpaman, habang inilalahad niya ang nasabing ulat, isang hindi inaasahang insidente ang naganap. Bigla raw lumitaw mula sa dilim ang isa pang death row inmate na kinilalang si Apart. Sa matalim nitong pananalita, tinawag niya si Kishima na isang huwad, isang artipisyal at hindi tunay na nilalang, at idiniin na walang karapatang mamuno ang isang mekanikal na nilalang na tulad niya. Kasunod nito, agad at marahas na umatake si Apart. Mabilis niyang sinugod si Kishima at walang pag-aatubiling winasak ang ilang bahagi ng katawan nito. Isinagawang malinaw sa tagpong iyon na halos walang nagawa si Kishima upang ipagtanggol ang sarili laban sa biglaang paglusob ni Apart. Nagbago ang eksena at ipinakita si Aoi, ang asawa ni Sakamoto, na mag-isang nagbabantay sa kanilang convenience store. Habang abala siya sa mga gawain, dumating ang isang lalaking pumasok na tila isang ordinaryong customer. Ito pala ay si Minimalist, isa sa mga pag-anting death row inmate na maingat na nagkukubli sa likod ng mapanlinlang na anyo. Hindi raw alam ni Aoi na isang mapanganib na kriminal ang kaharap niya, isang mamamatay tao na may masamang balak. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.